Alis ka na rito, matandang talunan. Ito ang mga salitang sinigaw sa akin ng sarili kong anak na si Clara, bago niya itinapon ang aking mga damit sa basang pasyo. Sa edad na 71, matapos ang buong buhay na pagtatrabaho bilang mekaniko para mabigyan siya ng pinakamabuti, pinaalis na ako sa sarili kong bahay, o mas tama, sa bahay na binili ko sa pawis ng aking noo at ngayon ay itinuturing niyang sa kanya lang. Kung minsan ka nang iniwan o itinakwil ng sarili mong pamilya, maintindihan mo mismo ang naramdaman ko nang makita kong nababasa sa lupa ang aking mga damit habang itinuturo ako ni Clara sa pinto na parang estranghero. Hindi lang pisikal na sakit ang nararamdaman ko sa pagyuko para pulutin ang mga gamit ko gamit ang mga tuhod kong matanda. Mas malalim pa ito. Ito ay pagtataksil ng taong pinakamamahal ko sa mundong ito. Hindi ko na kaya ang presensya mo rito. Sigaw niya mula sa bintana habang pinupulot ko ang aking mga sapatos na mabaho. Ikaw ay pabigat lang. Kumakain ka lang at sumasakop ng espasyo. Bawat salita ay parang saksak diretso sa puso. Ito ang parehong batang tumatakbo papunta sa akin pag-uwi ko mula sa pagawaan. Ang humihingi sa akin na ayusin ang kanyang mga sirang laruan. Ang nagsasabing ako ang pinakamabuting tatay sa buong mundo. Pero may isang bagay na hindi alam ni Clara. Isang bagay na magpapabago sa lahat magpakailanman. 3 araw bago niya ako tratuhin na parang sagabal sa sarili kong bahay, tumawag sa akin ang abogado na si Valentin. Ang aking kapatid na si Elvira, na pumanaw noong nakaraang buwan sa Estados Unidos, ay nag-iwan sa akin ng mana na hindi ko maisip kahit sa pinakamalalim na panaginip ko. $50 milyong. $50 milyong na hindi alam ni Clara habang pinapahiya niya ako sa harap ng mga kapitbahay. 50 milyon na ginawa akong milyonaryo sa mismong sandali na tinawag niya akong matandang walang kwenta at pinapaalis ako magpakailanman sa kanyang buhay. Habang pinupulot ko ang huling damit ko sa putik, tumingala ako at nakita ko si Amalia, ang kapitbahay, na sumisilip sa bintana, umuuyog ang ulo sa lungkot. Nakita niya ang lahat. Saksi siya kung paano ako trinato ng anak na aking pinalaki ng buong pagmamahal na mas masahol pa sa asong gala. Saan ka pupunta, Jose? Tanong niya ng mahina ang boses. Huwag kang mag-alala, Amalia. Sagot ko ng may mapait na ngiti. May nagsasabi sa akin na malapit nang magbago ang lahat. At tama ako. Dahil kinabukasan, makikita ni Clara ang isang bagay na magpapaputla sa kanya ng tuluyan. Ang kanya matandang talunan na lumalabas sa itim na limusin na may driver, nakasuot ng suit na mas mahal pa sa lahat ng nasa aparador niya. Pero ang bahaging iyon ng kwento ay darating pa. Una, hayaan mo akong ikwento kung paano ako napunta sa puntong ito. Para maintindihan mo kung bakit sobrang sakit ng mga salita ni Clara, kailangan mong malaman ang buong kwento ko. Ako si Jose Martinez, 71 anyos, at mahigit 40 taon akong nagtrabaho bilang mekaniko sa maliit na pagawaan sa Barangay San Miguel. Palaging madumi sa grasa ang aking mga kamay. Amoy motor at gasolina ang damit ko. Pero hindi ko ito ikinakahiya. Honest at marangal na trabaho iyon. At sa trabahong iyon ko napalaki ang pamilya ko sa loob ng mga dekada. Namatay ang asawa kong si Mercedes 8 years ago dahil sa kanser sa suso. Siya ang ilaw ng buhay ko, ang nagpapanatili sa aming pamilya, ang nakakaalam kung ano ang sasabihin kapag nahihirapan o nagre-rebelde si Clara. Ang nagpapakalma sa akin pagod na pagod ako mula sa 12 oras na trabaho. Lagi niyang sinasabi habang minamasahe ang balikat ko, Jose, ikaw ay lalaking may dangal. Huwag mong hayaang iparamdam sa iyo ng kahit sino na mas mababa ka. Ikaw mismo ang nagtayo ng pamilyang ito gamit ang sarili mong mga kamay. Sobrang hinahanap ko ngayon ang mga salitang iyon. Sobrang hinahanap ko ang matamis niyang boses at tingin na puno ng paghanga. Nang magkasakit si Mercedes, ipinagbili ko ang lahat para mabayaran ang mga gamot at treatment. Ang pagawaan na buhay ko sa loob ng 20 taon. Ang aming ipon sa buong buhay. Kahit ang asul na Volkswagen na binili ko second hand, pero may hira. Si Clara noon ay estudyante sa kolehiyo. Nag-aaral ng business administration. At sinigurado kung wala siyang kulang sa 2 taon na iyon ng hirap ng kanyang ina. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, nanirahan ng komportable sa bahay. Nagkaroon ng lahat ng kailangan habang ako ay doble ang trabaho para mapanatili ang pamilya at mabayaran ang mahal na gamot. Naalala ko ng malinaw ang mga huling araw ni Mercedes. Natutulog ako sa upuan sa tabi ng kama niya sa ospital. Hawak ang kamay niya habang binubulong niya. Alagaan mo si Clara, Jose, mas kailangan kanya kaysa sa akala niya. Nangako ako na laging nandyan ako para sa anak natin, na hindi ko siya pababayaan, na magiging tatay siyang karapat-dapat sa kanya. Iyon ang huling pangako ko sa asawa ko bago niya ipikit ang mga mata magpakailanman. Pagkatapos mamatay si Mercedes,
Natapos ni Clara ang pag-aaral at nakakuha ng magandang trabaho sa opisina sa sentro ng lungsod. Sobrang ipinagmamalaki ko siya. Akala ko ay magiging buo na ulit ang pamilya natin, na magkakasuporta kami sa aming sakit. Pero biglang nagbago si Clara pagkatapos ng libing. Nagsimula siyang ikahiya ako sa paang hindi ko inasahan. Kapag pumupunta ang mga bagong kaibigan niya sa opisina sa bahay, pinapapasok niya ako sa kwarto ko. Tatay, ang amoy mo kasi ng langis ng motor. Sabi niya nang may disgust. Iba ang mga kaibigan ko, may college education. Sinubukan kong ipaliwanag na maliligo ako, magpapalit ng damit, pero umiling siya. Hindi lang yon, Tay. Ang paraan mo ng pagsasalita, ang pagkatao mo. Iba. Ang salitang iba ay naging paulit-ulit sa bahay natin tulad ng etyo na sumusunod sa akin araw-gabi. Iba ako dahil wala akong college degree tulad ng mga kaibigan niya. Iba ako dahil hindi ako marunong gamitin ng maayos ang smartphone na regalo niya sa akin. Iba ako dahil nanonood pa rin ako ng balita sa TV imbes na sa internet. Iba ako dahil mas gusto ko ang kape sa ceramic cup kaysa sa disposable plastic. Unti-unti, nang hindi ko namamalayan, naging estrangherong nakakahiya ako sa sarili kong bahay. Ang kapatid kong si Elvira, ang tanging taong talagang nakakaintindi sa akin. Umalis siya sa Amerika, 20 taon na ang nakaan. Nagtrabaho siyang registered nurse sa ospital sa Miami at nag-asawa ng Amerikano na si Roberto, na may construction company. Nang mamatay si Mercedes, gusto ni Elvira na sumama ako sa kanya sa Florida. Jose, halika rito. Dito ka pahalagahan bilang hardworking na lalaki. Sulat niya sa mga liham na puno ng pagmamahal. Pero hindi ko maiwan si Clara mag-isa. Siya ang tanging anak ko, ang natitirang pamilya ko rito sa Pilipinas. At nangako ako kay Mercedes na alagaan ko siya. Tumatawag si Elvira tuwing linggo mula sa Miami. Siya ang tanging nakikinig talaga sa akin. Nagtatanong kung kumusta ako, nag-aalala sa emosyon ko. Paano ka trinato ni Clara? Tanong niya lagi ng may matamis na boses na nagpapaalala sa akin sa nanay natin. At lagi akong nagsisinungaling. Mabuti, Elvira, sobrang mabuti. Masaya kaming pamilya. Ayaw kong mag-alala siya mula sa malayo. Ayaw kong maging pabigat din sa kanya. Pero iba talaga ang totoo at mas masakit. Nagsimula si Clara na tratinuhin ako bilang pabigat sa pera at emosyon. Pag-uwi niya galing trabaho, humihinga siya ng malalim kapag nakikita akong nakaupo sa sala nanonood ng TV. Tatay, wala ka bang gagawin? Sabi niya nang may inis. Nagsimula siyang magluto para sa kanya lang. Bumili ng pagkain para sa kanya lang. Kumilos na parang bisita akong nakakaistorbo na nag-overstay sa sarili kong bahay. Sa mga weekends, kapag gusto kong lumabas kami tulad ng dati, nang buhay pa si Mercedes, lagi siyang may dahilan. May lakad ako sa mga kaibigan ko sa opisina. Tay, lalabas ako sa mga kaedad ko. Hindi ka bagay. Hindi mo maiintindihan ang pinag-uusapan namin. Bawat dahilan ay dagdag na pako sa libing ng relasyon naming mag-ama. Sinubukan ko siyang lapitan sa maraming paraan. Ginagawa ko ang paborito niyang almusal. Scrambled eggs na may ham tulad ng gusto niya noong bata pa. Pinaplansa ko ang damit niya sa trabaho nang may pag-iingat tulad ng ginagawa ni Mercedes. Inaayos ko ang anumang sira sa bahay. Mula sa gripo na tumutulo hanggang bintanang hindi sumasara ng maayos. Pero wala itong epekto. Bawat kilos ko ay lalong nakakairita sa kanya. Hindi ko kailangan gawin mo yan, Tay. Sabi niya nang may inis. Kaya ko na. Hindi na ako bata. Lalong lumala nang magsimulang magdala si Clara ng boyfriend niyang si Gael sa bahay. Si Gael ay mayabang na 30 anyos. Nagtatrabaho sa tech company. At mula unang araw ay itinuring niya akong invisible. Kapag sinusubukan kong makipag-usap sa hapunan, sumasagot siya ng isang salita lang at dinala si Clara sa kwarto nila. Narinig ko silang nag-uusap ng mahina ng maraming oras. At kahit hindi ko marinig ang eksaktong salita, alam ko sa tono na tungkol sa akin. Isang gabi, nang hindi sinasadya, narinig ko ang bahagi ng usapan nila na nagpabago sa lahat. Hanggang kailan ba maninirahan rito ang tatay mo? Tanong ni Gael nang may panghihiya. Matanda na, Clara. Dalhin mo na sa home for the aged o ano. Kailangan natin ng space natin. Nabiyak ang puso ko sa milyon-milyong piraso. Pero ang pinakamasakit ay ang sagot ni Clara. Tama ka, Gael. Hindi ko na kaya siya rito. Pagkatapos ng gabing iyon, lalong lumala ang lahat. Naging mas direkta at malupit si Clara sa pagtanggi. Sinabi niyang sobrang kain ko at marami akong sinasayang na pagkain. Marami akong nagagamit na kuryente dahil nakabukas ang ilaw. Maingay ako kapag naglalakad ako sa madaling araw. Bawat dahilan ay ginagamit para iparamdam sa akin na kasalanan kong buhay. Na sumasakop ako ng espasyo.
na humihinga ako ng parehong hangin sa kanya. Isang buwan na ang nakaraan nang biglang namatay si Elvira dahil sa atake sa puso sa Miami. Gusto kong pumunta sa libing. Kailangan kong magpaalam sa tanging taong walang kondisyong nagmamahal sa akin. Pero tumanggi si Clara na pahiramin ako ng pera para sa biyahe. Wala tayong pera para diyan, Tay. Sabi niya nang hindi man lang tumingin mula sa cellphone. Bukod pa, para ano? Patay na siya. Hindi niya malalaman kung pumunta ka o hindi. Ang lamig niya ay nagpalamig sa akin ng tuluyan. Si Elvira ay parang pangalawang ina kay Clara noong bata pa ito. At ngayon ay hindi man lang niya pinahahalagahan ang pagpapaalam sa kanya. Ang hindi alam ni Clara ay nag-iwan si Elvira sa akin ng higit pa sa alaala at sakit. 3 araw bago niya ako itaboy mula sa bahay na parang aso. Tumawag ang nagpabago sa buhay ko magpakailanman. Ang unang senyales ng paghamak ay hindi dumating ng sabay-sabay. Parang patak ng lason na unti-unting nangongolekta, araw-araw, hanggang maging karagatan ng kahihiyan. Nagsimula ito ng halos hindi halata. Pagkatapos makakuha si Clara ng trabaho sa corporate office. Parang binigyan siya ng permiso ng bagong status niya na tingnan ako ng ibang mata. Nabigla niyang na-realize na sagabal ako sa bagong buhay niya. Ang unang senyales ay sa family dinner sa bahay ng kumar kong si Braulio. Ang parehong lalaking naging matalik kong kaibigan mula pa sa pagawaan. Lagi akong iginagalang ni Braulio. Lagi niyang pinahahalagahan ang trabaho at dedikasyon ko sa pamilya. Nang gabing iyon, nang makarating kami sa bahay niya, binulungan ako ni Clara. Tay, pakiusap, huwag kang magkwento tungkol sa trabaho mong mekaniko. Iba ang mga tao rito. Natigilan ako. Paano niya ikakahiya ang trabahong nagpambayad ng pag-aaral niya? Damit, pagkain sa loob ng maraming taon. Sa hapunan, nang tanungin ako ni Braulio kung paano ko na-enjoy ang retirement, ininterrupt ako ni Clara bago ako makasagot. Ang tatay ko ay nag-explore ng new opportunities. Sabi niya na may peking ngiti. You know, reinventing himself. Tumahimik ako. Nakaramdam ng pamumula ng pisngi sa kahihiyan. Hindi sa trabaho ko, kundi sa sarili kong anak. Pagkatapos ng gabing iyon, unti-unting lumala ang mga bagay. Nagsimula si Clara na i-exclude ako sa mahahalagang desisyon sa bahay. Binago niya ang cable provider nang walang konsultasyon sa akin. Pumili ng mahal na package na may channels na hindi ko naman pinapanood. Nang tanungin ko kung bakit hindi niya ako kinonsulta, sagot niya, Tay, ako na ang nagtatrabaho ngayon. Ako ang gumagawa ng desisyon. Ang mga salita niya ay parang sampal. Mula noong kailan naging second-class citizen ako sa sarili kong bahay dahil retired na ako. Lalong madalas at diretso ang mga pagpapahiya. Isang araw, habang nanonood ako ng balita sa sala, dumating si Clara kasama ang mga kaibigan niya sa opisina. Tay, pwede bang pumunta ka sa kwarto mo? Kailangan namin ang sala. Tumayo ako ng walang protesta, pero habang naglalakad ako patungo sa kwarto ko, narinig ko ang tanong ng isa sa kaibigan niya. Iyon ba tatay mo? Lagi na lang andito. At ang sagot ni Clara ay sumira sa akin. Unfortunately. Pero huwag kang mag-alala, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto niya. Halos hindi na lumalabas ng kwarto ko. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa isip ko na parang mainit na bakal. Ako na nagtayo ng bahay na ito gamit ang sarili kong mga kamay, na naglagay ng bawat ladrilyo sa pawis ko. Ngayon ay bilanggo sa sarili kong kwarto. Nagsimula akong mapansin na pinapanood ako ni Clara tuwing lumalabas ako ng kwarto, na parang sumasakop ako ng personal space niya. Naging unbearable ang sitwasyon nang lalong madalas magdala si Clara kay Gael. May susi na siya sa bahay, pasok-labas na parang siya ang may-ari. At ako ay naging multo na gumagala sa hallway. Isang hapon, habang nagkakape ako sa kusina, pumasok si Gael at sinabi ng walang pagbati, Hoy, Jose, pwede bang gamitin mo ang kusina mamaya? Magluluto kami ni Clara ng hapunan. Jos. Hindi Mr. Jos. Hindi Kuya Jos. Jos lang. Na parang pantay kami sa ranggo sa sarili kong bahay. Umalis ako sa kwarto ko nang walang salita. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, naramdaman ko ang malalim na galit na lumalaki sa dibdib ko. Sa parehong araw na iyon, nag-install si Clara ng bagong TV system sa kwarto niya. Isa sa malalaking smart TV. Nang tanungin ko kung pwede akong manood ng balita roon dahil ginagamit ni Gael ang sala, sagot niya, Tay, akin yon. Bumili ako ng isa para sa iyo. At ipinakita niya ang maliit na second-hand TV na inilagay niya sa kwarto ko. Oh, may sarili ka ng space at hindi tayo magkakagulo. Hindi magkakagulo, na parang ang presensya ko ay constant na abala na kailangang i-manage. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama ko at tinitingnan ang maliit at lumang TV na iyon,
Na-realize ko na opisyal na akong naging unwanted guest sa sarili kong bahay. Naging parte na ng daily routine ang mga nakakasakit na komento. Tay, pwede bang kumain ka ng maaga? Gusto naming maghapunan mag-isa ni Gael. Tay, pwede bang hindi ka gumamit ng masyadong tissue? Mahal Tay, maingay ang mga programa mo sa TV. Pwede bang ibaba mo ang volume? Bawat request ay pagpapahiya na nakatago sa pagiging magalang. Pero ang pinakamasakit ay na mag-organisa si Clara na maliit na gathering para ipagdiwang ang promotion niya sa trabaho. Inimbitahan niya ang mga kasamahan, si Gael, ilang kaibigan. Akala ko isasama ako sa selebrasyon. After all, ako ang tatay niya at ipinagmamalaki ko ang tagumpay niya. Pero nang bumaba ako mula sa kwarto ko na nakasuot ng pinakamagandang damit ko, hinintay niya ako sa hagdan. Tay, pwede bang manatili ka sa kwarto mo ngayong gabi? Kasi mga kasamahan ko sa trabaho ang mga bisita, at alam mo na, hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan kung bakit sobrang ikinakahiya ako ng sarili kong anak na mas gusto niyang itago ako na parang nakakahiyang sekreto. Clara, bahay ko rin ito. Sabi ko nang mahina ang boses. Nag-order na ako ng pizza para sa lahat. Tay, pakiusap, huwag mo nang gawing mahirap pa. Ininterrupt niya. Para sa gabing ito lang. Bukas mag-usap tayo. Pero hindi dumating ang bukas. Hindi kami nag-usap. Naiwan akong nakalok sa kwarto ko. Nakikinig sa tawa at usapan ng mga taong nagdidiwang ng tagumpay ng anak ko. Habang ako, na siyang dahilan ng tagumpay na iyon, ay na-exil sa sarili kong bahay. Nang gabing iyon, habang nakikinig sa selebrasyon sa likod ng dingding, nagdesisyon ako na magbabago ng lahat. Tinawagan ko si Elvira sa Miami. Elvira, sabi ko nang natigil ang boses ko. Sa tingin ko hindi na ako gusto ni Clara rito. Matagal na katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang kapatid ko. Jose, halika rito sa akin. Dito ka pahalagahan bilang lalaki. Pero hindi ko maiwan si Clara. Kahit anuman, anak ko siya. Tanging pamilya ko rito. Nangako ako kay Mercedes na alagaan ko siya. Hindi ko masisira ang pangakong iyon. Kahit gaano kasakit. Ang mga sumunod na araw ay patuloy na pag-akyat ng mga pagpapahiya. Nagsimula si Clara na maglagay ng rules sa bahay. Hindi pwede manood ng TV pagkatapos ng alas negatibo, 9 ng gabi, dahil maingay. Hindi pwede gumamit ng washing machine sa weekends, dahil kailangan ni Gael maglaba. Hindi pwede mag-imbita ng kaibigan, dahil maliit ang bahay para sa bisita. Ang kumar kong si Braulio, kaibigan ko sa loob ng dekada, ay tumigil sa pagbisita. Nakakahiya, Jose, sabi niya isang araw sa telepono. Hiniling sa akin ni Clara na huwag na akong pumunta. Sabi niya nagkakaroon siya ng anxiety kapag may estranghero sa bahay. Estranghero. Si Braulio na parang kapatid sa akin. Ngayon ay estranghero. Doon ko na-realize na may plano si Clara. Hindi lang discomfort o kahihiyan. Ito ay calculated strategy para iparamdam sa akin na miserable ako hanggang ako mismo ang umalis. Pero wala akong mapupuntahan. Ang pensyon ko ay sakto lang para mabuhay at tiyak na hindi sapat para mag-rent ng sariling lugar. Isang umaga, habang nag-almusal mag-isa sa kusina, nakita ko ang bukas na magazine ng real estate sa mesa. May pulang bilog sa mga ad ng retirement homes. Malinaw ang mensahe. Gusto ni Clara na mapunta ako sa home for the aged. Nang hapon na iyon, nang dumating si Clara galing trabaho, tinanong ko diretso, gusto mo bang umalis ako sa bahay? Iniiwasan niya ang tingin ko at sagot, Tay, nag-e-explore lang ako ng options para mas masaya ka. May magaganda lugar kung saan makakasama mo ang mga katulad mo ang edad, mga tao sa edad mo, na parang bagay ako na kailangang istore sa tamang lugar. Clara, ako ang nagtayo nitong bahay. Dito lahat ng alaala ko kay nanay mo. Ito ang buhay ko. Sabi ko nang may desperasyon. Tay, nagbabago ang mga bagay. Hindi ka pwedeng mabuhay sa nakaraan magpakailanman. Sagot niya ng malamig. Bukod pa, iniisip na naming magpakasal ni Gael. Kailangan namin ng space namin. Doon ang katotohanan. Gusto nila ang bahay para sa kanila lang at ako ang hadlang na kailangang tanggalin. Pero hindi ako susuko ng ganun lang. Ito ang bahay ko, buhay ko, lugar ko sa mundo. Kahit gaano nila ako pahirapan, hindi ako alis ng kusa. Gayunpaman, 3 araw pagkatapos ng usapan na iyon, tumawag na nagpabago sa lahat magpakailanman. Ito si Ate Valentin mula sa Miami na may balita tungkol sa mana ni Elvira. Balitang magiging prologe lang ang lahat ng pagpapahiya na ito sa ibang kwento. Pero hindi alam ni Clara ang tawag na iyon. Hindi niya alam na ang matandang talunan niya ay naging milyonaryo na. Hindi niya alam na bawat pagpapahiya na ginagawa niya sa akin ay magiging kahihiyan na maghahabol sa kanya magpakailanman.
Ang huling patak na nagpaalpas sa salamin ay dumating sa pinakahindi inaasahan at masakit na paraan. 3 araw pagkatapos ng usapan tungkol sa retirement home, tumawag na nagpabago sa buhay ko magpakailanman. Martes umaga iyon. Umalis na si Clara sa trabaho at nag-almusal ako, mag-isa sa kusina nang tumunog ang telepono. Mr. Jose Martinez. Tanong ng formal na boses na may American accent. Si Ate Valentin Rodriguez ito. Abogado ng kapatid ninyong si Elvira Martinez Thompson. Malungkot po ako sa inyong pagkawala. Tumindi ang tibok ng puso ko. 3 linggo na mula sa libing ni Elvira na hindi ko napuntahan at akala ko may problema sa papeles o gamit niya. Mr. Martinez, kailangan ko pong ipaalam sa inyo ang testamento ng inyong kapatid. Siya po ang nag-iwan sa inyo bilang sole universal heir. Parang malayo ang mga salita ng abogado na parang galing sa ibang mundo. May sulat siyang explanatory at considerable na mana. Pwede po bang pumunta kayo sa Miami para sa official reading ng will? Ate, wala po akong pera para sa biyahe. Paliwanag ko ng may kahihiyan. Sabi ng anak ko wala tayong pera para sa ganitong gastusin. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Mr. Martinez, sa tingin ko hindi ninyo naiintindihan ang laki ng sitwasyon. 50 milyong dolyar ang iniwan sa inyo ng inyong kapatid, kasama ang properties at investments. Kami po ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa biyahe ninyo. Ito po ay mana na magbabago sa buhay ninyo ng tuluyan. 50 milyong dolyar. Ang mga salita ay tumunog sa ulo ko na parang kampana. Ako, si Jose Martinez, ang retired mechanic na itinuring na sagabal sa sarili niyang bahay, ay naging milyonaryo na. Si Elvira, ang minamahal kong kapatid, ay nag-iwan sa akin ng buong yaman na binuo niya sa 20 taon ng trabaho sa Amerika kasama ang asawang si Roberto. May specific instructions ang kapatid ninyo, dagdag ng abogado. Gusto niya pong malaman ninyo na ang manang ito ay may kondisyon. Gamitin ninyo ito para mabawi ang dangal ninyo at ipakita sa mundo ang tunay na lalaking may halaga kayo. Pagkatapos i-koordinete ang detalye ng biyahe para sa susunod na linggo, ibinaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. 50 milyong dolyar. Ako na nahiya dahil wala akong pera para sa biyahe. Ngayon ay may pera ng higit pa sa kaya kong gastusin sa maraming buhay. Pero ang pinakamahalaga ay hindi ang pera mismo, kundi ang representasyon nito. Pagkakataon na mabawi ang dangal ko, ipakita ang halaga ko. Sa susunod na 3 araw, itinago ko ang sekreto. Pinanood ko ang bawat pagpapahiya ni Clara nang may bagong mata. Alam na malapit nang magbaligtad ang lahat. Nang sabihin niyang kumain ako ng maaga dahil darating si Gael para maghapunan, tumango ako ng tahimik. Nang sabihin niyang hindi pwede gumamit ng washing machine dahil maraming tubig ang nagagamit, ngumiti lang ako. Bawat nakakasakit na salita ay parang dagdag na pako sa kabaong ng pagsisisi. Noong Biyernes gabi, dumating si Clara nang may partikular na galit. May problema siya sa trabaho at kailangan niyang ibuhos ang frustration sa may kasalanan. Ako iyon, tulad ng dati. Tay, kailangan nating mag-usap, sabi niya ng matigas habang nanonood ako ng balita sa maliit kong tea. Magpapakasal kami ni Gael sa loob ng 6 na buwan at kailangan mong umalis sa bahay bago iyon. Natigilan ako. 6 na buwan. Binibigyan niya ako ng 6 na buwan para mawala sa sarili kong bahay. Sa bahay na itinayo ko para kay Mercedes at sa kanya. Clara, bahay ko ito. Sabi ko nang nanginginig ang boses. Dito lahat ng alaala ko kay nanay mo. Hindi mo ako pwedeng palisin ng ganito lang. Tay, huwag mo nang gawing mahirap pa. Sagot niya ng malamig. May nahanap na akong magandang retirement home sa labas ng lungsod. May hardin, activities para sa mga katulad mo. 24 hour nurses. Mas masaya ka roon kaysa rito na sumasagabal. Sumasagabal. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ko na parang daga. Para sa sarili kong anak, ako ay sagabal na kailangang tanggalin para siya maging masaya. At kung ayaw ko, tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tay, nasa pangalan ko na ang bahay mula nang mamatay si nanay. Pinirmahan mo ang papeles, naalala mo. Legal na pwedeng ipaalis kita anumang oras. Tama siya. Pagkatapos mamatay ni Mercedes, inilagay ko ang bahay sa pangalan ni Clara. Akala ko mapoprotektahan siya kung sakaling may mangyari sa akin. Hindi ko naisip na gagamitin niya ang papeles na iyon bilang armas laban sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nag-isip ako sa irony ng sitwasyon. Kinabukasan, bibiyahe ako sa Miami para i-claim ang mana na 50 milyong dolyar habang naniniwala si Clara na pinaalis niya ako dahil pabigat ako sa ekonomiya. Noong Sabado umaga, tumawag si Ate Valentin na nakumpirma na ang flight ay sa hapon na iyon.
Emar Martinez, susunduin kayo ng sasakyan -2 ng hapon para dalhin sa airport. May kasama po ba kayo? Wala, ati. Mag-isa ako, sagot ko. Mag-isa. Tulad ng naranasan ko sa loob ng mga nakaraang buwan sa sarili kong bahay. Nang magising si Clara, sinabi ko na kailangan kong pumunta sa Miami para samahan ni Elvira. Sino ang magbabayad ng biyahe mo? Tanong niya nang may hinala. Sabi mo wala tayong pera para diyan. Sasagutin ng mga abogado ang gastusin. Paliwanag ko. May mga papeles daw na kailangan kong pirmahan personally. Shrug si Clara. Sige, bilisan mo at isipin mo ang pinag-usapan natin kahapon. 6 na buwan. Sapat na yon para masanay ka sa ideya. -2 ng hapon. Huminto ang itim na limusin sa harap ng bahay. Mula sa bintana, nakita ko si Clara na sumisilip ng may curiosity. Siguro nagtataka kung anong klaseng abogado ang nagsusundo ng limusin sa retired mechanic. Kinuha ko ang maliit kong maleta, ang parehong ginamit namin ni Mercedes pag-vacation sa Boracay noon, at lumabas ng bahay. Ang driver, isang elegante na lalaki sa kalagitnaan ng edad, binuksan ang pinto ng may respeto. Emar Martinez, karangalan po na maihatid kayo. Ipinabibigay po ni Ati. Valentin na handa na po ang lahat para bukas. Habang lumalayo ang limusin mula sa bahay, tumingin ako sa rearview mirror at nakita si Clara na nakatayo sa pinto ng may total na paggalito. Wala siyang kalam-alam na ang matandang talunan, nakaka-threat lang na palisin sa loob ng 6 na buwan, ay patungo na para i-claim ang yaman na magpapasisi sa kanya habang buhay. Ang flight papuntang Miami ay surreal experience. First class ako sa unang pagkakataon sa buhay ko, habang ang mga flight attendant ay trinato ako ng may respeto na hindi ko naranasan sa loob ng mga buwan. Sa loob ng 3 oras na biyahe, binasa ulit ko ang sulat na ipinadala sa email ni Ati. Valentin, mahal kong Jose, sabi sa sulat ni Elvira. Kung binabasa mo ito, wala na ako sa piling mo. Sa loob ng maraming taon, nag-alala ko para sa iyo. Alam kong hindi ka pinahahalagahan ni Clara tulad ng nararapat. Walang anak kami ni Roberto, at ikaw ang tanging pamilya na talagang mahalaga sa akin. Ang perang ito ay hindi lang mana. Ito ang paraan ko para siguraduhin na walang makakatrato sa iyo ng mas mababa sa tunay mong pagkatao. Isang lalaking marangal, matiyaga, at puno ng pagmamahal. Tumulo ang luha ko habang binabasa ang mga salita ng kapatid ko. Nakita ni Elvira ang lahat, naiintindihan niya ang lahat. At mula sa malayo ay pinlano niya ang pagliligtas sa akin. Noong linggo, sa opisina ni Ati. Valentin sa sentro ng Miami, pinirmahan ko ang mga papeles na opisyal na ginawa akong heir ng $50 milyong. Emar Martinez, sabi ng abogado habang ibinibigay ang mga dokumento. May specific instructions ang kapatid ninyo kung paano ay handle ang sitwasyon. Gusto niya pong bumalik kayo sa Pilipinas at bigyan ng leksyon ang lahat tungkol sa respeto. Nang hapon na iyon, habang tumataas ang eroplano pabalik sa Pilipinas, ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Binigyan ako ni Clara ng 6 na buwan para umalis sa bahay. Pero hindi niya alam na hindi ko na kailangan ang bahay na iyon. Ngayon ay may kakayahang bumili ng 100 bahay katulad niyon. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal, respeto. Ipakita sa anak ko na ang lalaking itinuring niyang basura ay talagang may halagang hindi matutumbasan. Noong Lunes umaga, dumating ako sa bahay sakay ng ordinaryong taxi, na may parehong maliit na maleta na parang walang nangyari. Umalis na si Clara sa trabaho, kaya buong araw ko na planuhin ang susunod na hakbang. Kinabukasan ay makikita na ni Clara ang magpapaputla sa kanya ng tuluyan. Ang matandang talunan na lumalabas sa limusin. Nakasuot bilang milyonaryo na siya ngayon. Handa na bigyan siya ng pinakamahalagang leksyon sa buhay tungkol sa halaga ng pamilya at respeto. Pero bago iyon, kailangan kong tiisin ang isa pang pagpapahiya. Ang huling pagpapahiya na magbibigay sa akin ng lakas moral para gawin ang kailangang gawin. Noong Martes gabi, nang dumating si Clara galing trabaho, tapos na ang lahat ng desisyon ko. Nakipag-ugnayan na ako kay Ati. Valentin, natapos na ang bank transfers, at nailunsad na ang plano na magbabago sa lahat magpakailanman. Pero wala siyang alam nito. Para sa kanya, pareho pa rin akong matandang talunan na bumalik mula sa Miami nang walang dala. Kumusta sa Miami? Tanong niya nang walang gaanong interes habang tinitingnan ang mail. Si Elvira, may iniwan ba sa iyo o sayang lang ang oras? Ilang alaala lang, sagot ko ng simple. Tumango si Clara nang walang pakialam, na parang inaasahan niya iyon. Para sa kanya, lohikal na walang iniwan na marami ang tiyahin niyang si Elvira sa kanyang kapatid na retired mechanic. Tay, samantala nandito ka,
Pag-usapan natin ang pinag-usapan bago ka umalis. Ang 6 na buwan na binigay ko para umalis ka. Clara, sinabi ko na sa iyo na bahay ko ito. Sagot ko ng kalmado pero matatag. At sinabi ko rin na legal na nasa pangalan ko ito. Sagot niya ng matigas. Tay, huwag mo nang gawing mahirap. Magpapakasal kami ni Gael at hindi ka pwedeng manatili rito magpakailanman. Oras na para tanggapin mo ang realidad. Nang gabing iyon, nagluto si Clara ng special dinner para ipaalam ang final decision niya. Niluto niya ang paborito kong puto, adobo manok tulad ng ginagawa ni Mercedes. Pero hindi ito senyales ng pagmamahal. Ito ay paraan niya para isoften ang susunod. Tay, sabi niya habang kumakain kami. Nag-iisip ako ng marami tungkol sa sitwasyon natin at sa tingin ko 3 buwan lang ay sapat na. Gusto kong umalis ka sa loob ng 3 buwan, hindi 6. 3 buwan? Tanong ko na nagpapanggap na nagulat. May nahanap na akong perfect na retirement home. Villa Dorada ang pangalan. 1 oras mula rito. May hardin, activities, kasama na ang pagkain. Mas masaya ka roon kaysa rito na sumasagabal. Sumasagabal. Naroon na naman ang salita. Para kay Clara, ako ay sagabal na kailangang tanggalin ng pinakamabilis. At kung ayaw ko, tanong ko, kahit alam ko ang sagot. Tay, huwag mo akong pilitin na gawin ito ng masama. Sagot niya ng malamig. Nasa pangalan ko ang bahay. Kung hindi ka alis ng kusa, kailangan kong magpaabogado para maipaalis kita ng legal. Ang banta na iyon ang huling patak. Ang sarili kong anak ay nagbabanta na ipaalis ako legally sa bahay na aking itinayo. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako ng final. Sige, Clara. Sabi ko ng may ngiti na hindi niya naintindihan. Kung iyon ang gusto mo, alis ako, pero bukas na. Natigilan si Clara. Bukas, Tay. Hindi mo kailangang bilisan. Pwede kang mag-empake ng ilang araw. Ininterrupt ko siya. Kung gusto mo akong mawala sa buhay mo, mas mabuti ng mabilis at walang sakit. Bukas umaga alis ako at hindi na babalik. Nakita ko ang kidlat ng guilt sa mata ni Clara. Pero 1 segundo lang. Sige, kung iyon ang desisyon mo, siguro mas mabuti para sa lahat. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nag-order ako ng mga gamit ko, hindi para i-empake, kundi para magdesisyon kung ano ang dadalhin at iiwan. Karamihan ng bagay sa bahay ay may alaala kay Mercedes, pero hindi ko madadala ang lahat. Kinuha ko lang ang essential. Ilang litrato, ang wedding ring ni Mercedes, ilang tool na may sentimental value, at damit na talagang kailangan. Alas negatibo 6 ng umaga Miyerkules, habang nag-aayos si Clara para sa trabaho, handa na ang 2 maleta ko sa pinto. Tumawag na ako ng maaga kay Ate Valentin at handa na ang lahat para sa grand reveal. May pupuntahan ka na ba? Tanong niya nang hindi malinaw kung concern o formality lang. Clara, naayos ko na lahat, sagot ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Simula ngayon, opisyal na hindi na ako problema mo. Niyakap ako ni Clara ng saglit bago umalis sa trabaho. Malamig, mekanikal na yakap. Tulad ng yakap sa kakilala na alis sa biyahe. Ingat, Tay, at tawagan mo ako kapag nakalagay ka na. Pagkatapos umalis si Clara, may 2 oras ako para isagawa ang plano. Una, tinawagan ko si Ate Valentin sa Miami. Handa na po lahat, Emar Martinez. Ang bangko ay may instructions na ililipat ang pera ngayong araw sa account ninyo sa Pilipinas. Pagkatapos, tinawagan ko si Amalia, ang kapitbahay na tanging saksi sa buong pagpapahiya ko. Amalia, alas negatibo 2 ng hapon, may mangyayari rito sa bahay. Pwede bang manood ka sa bintana? Sa tingin ko gusto mong makita ito. Alas negatibo 12 ng tanghali. Huminto ang itim na limusin na may driver sa harap ng bahay ko. Pareho itong limusin na sumundo sa akin sa airport. Pero ngayon ay may ibang layunin. Si driver Diego, elegante na lalaki na hinar ni Ate Valentin, kumatok sa pinto eksakto alas negatibo 12:30. Emar Martinez, handa na po kayo? Tanong niya ng may respeto habang kinukuha ang mga maleta ko. Higit pa sa handa, Diego. Dala mo ba ang hiniling ko? Lahat po nasa sasakyan, sir. Ang suite, sapatos, bank documents, at sulat ng kapatid ninyong si Elvira. Sumakay ako sa limusin at nagpalit ng damit ng buo. Italian brand ang suite, genuine leather ang sapatos. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko sa salamin ang lalaking may klase. Pero hindi lang ang damit, ang postura, confidence, dangal na ibinalik ng pera. Alas negatibo 2 ng hapon. Pinasakop ko kay Diego na umikot sa barangay at huminto eksakto sa harap ng bahay. Eksakto nang dumating si Clara galing trabaho. Kailangang perfect ang timing. Alas negatibo 2:15,
Nakita ko ang kotse ni Clara na lumiliko sa kanto. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. Ito ang moment na hinintay ko. Ang sandali kung saan ang lahat ng pagpapahiya ay magiging hustisya. Pumarada si Clara sa driveway at bumaba ng kotse tulad ng dati. Tinitingnan ang cellphone nang hindi pinapansin ang iba. Pero nang tingala siya at nakita ang limusin sa harap ng bahay, natigilan siya. Diego, ngayon na. Sabi ko sa driver. Lumabas si Diego nang may professional elegance at binuksan ang rear door. Lumabas ako ng dahan-dahan. Inaayos ang cuffs ng Italian suit ko at naglakad patungo kay Clara ng mataas ang ulo at kalmadong ngiti. Putla na putla si Clara. Ang mga mata niya ay naglilipat mula sa akin patungo sa limusin. Mula sa limusin patungo sa suite ko. Mula sa suite patungo kay Diego na naghihintay ng may respeto sa tabi ng kotse. Nakabuka ang bibig niya, pero walang lumalabas na salita. Kumusta, Clara? Sabi ko ng kalmado pero matatag. Nakikita mo, alis na ako sa bahay mo tulad ng hiniling mo. Tay, ano ito? Utal niyang itinuro ang limusin. Saan galing ang lahat nito? Ah, ito. Sagot ko na parang pinakanatural na bagay sa mundo. Ito ang bagong buhay ko, Clara. Ang buhay na iniwan sa akin ni Tita Elvira. Tita Elvira, pero sinabi mo may iniwan lang na alaala. Sinungaling ako. Sabi ko nang walang emosyon. Iniwan sa akin ni Elvira ang 50 milyong dolyar. Kasama ang properties at investments. Lumalabas na ang matandang talunan mo ay multimilyonaire na. Natumba-tumba si Clara na parang sinampal. Ang mga binti niya ay parang hindi makayanan ang timbang. 50 milyong dolyar. Ulit ko ng dahan-dahan para maintindihan niya bawat salita. At ang pinakamabuti pa, Clara, ngayon ay may sapat akong pera para bumili ng 100 bahay katulad nito. Hindi ko na kailangang manirahan sa lugar kung saan itinuturing ako na basura. Napuno ng luha ang mata ni Clara, pero hindi luha ng saya, luha ng takot, pagsisisi, buong pag-unawa sa ginawa niya. Tay, hindi ko alam, kung alam ko sana na may pera ka, ininterrupt ko siya. Iyon ang kondisyon para tratuhin mo ako ng may respeto, Clara. Kailangan palang maging mayaman ako para makita mo ako bilang tatay mo. Walang masabi si Clara. Sobrang obvious at masakit ang katotohanan. Diego, sabi ko sa driver, oras na para umalis. Hintay, tay, pakiusap. Tumakbo si Clara patungo sa akin ng may desperasyon. Pwede tayong mag-usap. Pwede nating ayusin lahat. Bahay mo pa rin ito. Pwede kang manatili. Ako at si Gail pwede. Hindi, Clara. Sabi ko ng matatag. Ginawa mo na ang desisyon nang sabihin mong sagabal ako. Ngayon ako naman ang gagawa ng sa akin. Sumakay ako sa limusin habang umiyak si Clara sa sidewalk. Habang pinaandar ni Diego ang makina, binaba ko ang bintana at sinabi ang huling salita ko. Ingat ka, Clara, at sa susunod na makakita ka ng matandang lalaki. Tandaan mo na baka nakikita mo ang isang taong may higit na halaga kaysa sa inaakala mo. Lumayo ang limusin habang naiwan si Clara sa sidewalk na umiiyak at sumisigaw ng pangalan ko. Pero ito ay simula pa lang. Sa mga sumunod na araw, ang buong katotohanan tungkol sa mana ni Elvira ay ihahayag sa paraang hindi inasahan ni Clara. At ang ebidensya ng kanyang pag-ugali ay lalabas sa pinakadevastating na paraan. Sa parehong hapon na iyon, habang nagsettle ako sa presidential suite ng pinaka-exclusive na hotel sa lungsod, tumawag si Ate Valentin mula sa Miami. Emar Martinez, may isa pa pong ipapakita sa inyo. Hindi lang pera ang iniwan sa inyo ni Elvira. May iba pa na magbabago ng tuluyan sa pananaw ninyo sa sitwasyon. Ano iyon, Ate? Mga recording, Emar Martinez. Nag-install ang kapatid ninyo ng security cameras sa bahay noong huling pagbisita niya, 2 taon na ang nakaraan. Nirecord niya ang lahat ng nangyari kapag wala kayo. Bawat private conversation ni na Clara at Gail, bawat plano laban sa inyo, bawat mapanlight na komento, nakadocument lahat. Nalamig ang dugo ko. Binantayan ni Elvira ang sitwasyon ko mula sa malayo. Dokumentado ng mabuti ang bawat pagpapahiya na tiniis ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin ng buhay pa siya? Dahil gusto niya kayong maranasan ninyo mismo. Magdesisyon kayo mismo. Pero gusto rin niya kayong maprotektahan. Ang mga recording ay life insurance ninyo. Emar Martinez, ang definitive proof na biktima kayo ng emotional abuse at manipulation. Nang gabing iyon sa suite ko, dumating ang package sa pamamagitan ng courier. May hard drive na may higit 50 oras ng recording. Naorganisa ayon sa petsa at maingat na label. May huling sulat din mula kay Elvira na nagpapaliwanag ng lahat. Mahal kong Jose, sabi sa sulat, ang mga recording na ito ang huling regalo ko sa iyo. Sa loob ng 2 taon,
Dokumentado ko kung paano pinlano ni na Clara at Gael na palisin ka sa sarili mong bahay. Nirecord ko ang bawat insulto, bawat plano, bawat usapan kung saan itinuring kanilang basura. Gusto ko may ebidensya ka hindi lang para sa peace of mind mo, kundi para maprotektahan ka legally kung sakaling mag-claim sila ng bahagi ng mana mo. I-connect ko ang hard drive sa laptop na binili ko ng hapon na iyon at nagsimulang manood. Ang nakita ko ay sumira sa puso ko, pero nagbigay din ng makatarungang galit na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang unang recording ay nagpapakita kina Clara at Gael sa sala 3 buwan pagkatapos mamatay ni Mercedes. Hanggang kailan ba maninirahan rito ang tatay mo? Tanong ni Gael nang may panghihiya. Matanda na. Sumasakop lang siya ng space, gumagastos ng pera. At sa totoo lang, nakakahiya kapag pumupunta ang mga kaibigan ko at nakikita siyang nakaupo roon na nanonood ng tea na parang zombie. Alam ko, sagot ni Clara. Pero hindi ko siya pwedeng itaboy ng ganun lang. Ako lang ang natitirang pamilya niya. Clara, wala kang utang sa kanya, sabi ni Gael. Natapos na ang buhay niya. Ngayon naman ang turn mo na mabuhay ng walang pasanin. Pasanin. Naroon na naman ang salita. Malinaw na kristal sa recording. Ang sarili kong anak na tumatanggap na ako ay pasanin na kailangang tanggalin. Ang pangalawang recording ay lalong mas masahol. Nagpapakita ito kay Clara na nagtetelepono sa kaibigan habang ako ay nasa pagawaan na inaayos ang kotse niya. Alam mo ba ang pinakamasama? Sabi ni Clara. Na kumikilos ang tatay ko na parang siya ang may-ari ng bahay. Na may karapatan siya sa kahit ano. Nasa pangalan ko ang bahay. Wala siyang ipon at gusto pa ring magmalaki sa mga desisyon. Bakit hindi mo na lang siya dalhin sa home for the aged? Tanong ng kaibigan. Dahil mahal ang mga lugar na iyon at hindi ko gagastusin ang sweldo ko para sa matandang dapat sana patay na. Sagot ni Clara nang may lamig na nagpalamig sa dugo ko. Dapat sana patay na. Ang sarili kong anak, ang batang aking binuhat noong sanggol, ay naisip na mas mabuti ng patay ako para hindi na siya maabala sa buhay niya. Pero ang pinakadevastating na recording ay ang usapan ni na Clara at Gael 1 buwan pa lang ang nakaraan. Pinaplano nila ang pagpapaalis ko nang may eskandalosong detalye. Simple lang ang plano, sabi ni Gael. Bigyan siya ng 6 na buwan para umalis ng kusa. Kung ayaw, ipaalis natin legally. Nasa pangalan mo ang bahay. Wala siyang karapatan. At pag-alis niya, ibenta natin ang bahay at bumili ng mas maganda sa exclusive na lugar. At kung ayaw niyang umalis, tanong ni Clara, gagawin natin siyang miserable hanggang siya mismo ang umalis. Sagot ni Gael nang may malupit na ngiti na malinaw sa recording. Alisin natin ang privileges ng paunti-unti. Walang tea sa sala, walang bisita, walang desisyon sa bahay. Tratuhin natin siya bilang tenant na hindi nagbabayad ng upa. Gusto ko iyan, sagot ni Clara na tumatawa. Pagod na akong magpanggap na mahalaga sa akin ang iniisip o nararamdaman niya. Magpanggap na mahalaga ang iniisip o nararamdaman ko. Bawat senyales ng pagmamahal sa mga nakaraang buwan ay acting lang. Bawat ngiti ay fake. Ang sarili kong anak ay nag-arte sa akin sa loob ng mga taon. Ang huling recording ay ang pinakabago. 1 araw bago ang biyahe ko sa Miami. Nagtetelepono si Clara sa boss niya na humihingi ng payo tungkol sa mga home for the aged. Kailangan kong makahanap ng pinakamura, sabi niya. Ayaw kong gumastos ng maami. Kailangan ko lang ng lugar kung saan ko maipapadala ang tatay ko para hindi na siya maging problema ko. Lugar para itago ang tatay niya, na parang bagay na kailangang istore sa pinakamurang lugar. Pero ang sumunod ay nagbigay sa akin ng hininga. Tinanong siya ng boss, ano ang mangyayari sa mana ng tiyahin mong si Elvira? Wala bang nakuha ang tatay mo? Hindi siguro, sagot ni Clara ng may kumpiyansa. Hindi naman mayaman si Tita Elvira. Nurse lang siya, hindi doktor. At ang tatay ko naman, masyadong inosente. Siguro konting sentimental na alaala lang ang kinuha niya. Bukod pa, kahit may mana siya, matanda na siya para pamahalaan ang pera. Ako ang magiging in charge niyan. Doon ang huling katotohanan. Hindi lang inakala ni Clara na wala akong pera. Pinlano pa niyang angkinin ang anumang mana na matatanggap ko. Arging na masyado akong matanda para i-administer ang sarili kong ari-arian. Kinabukasan, nagdesisyon ako na oras na para makita ng publiko ang mga recording na ito. Naghira ko ng pinakamahusay na abogado sa lungsod at ipinakita ang lahat ng ebidensya. Nag-hire din ako ng private investigator para i-document ang reaksyon ni Clara kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Noong Huwebes umaga, habang nasa trabaho si Clara na naniniwala na nawala na ako magpakailanman sa buhay niya, pumunta ang mga abogado ko sa opisina niya. Legal na ni-record at may consent niya
habang ipinapakita ang ebidensya ng sarili niyang pag-ugali. Ms. Clara Martinez, sabi ng lead lawyer, kinakatawan namin ang inyong ama, si Jose Martinez. Binigyan niya kami ng pahintulot na ipakita sa inyo ang mga recording kung saan pinlano ninyo ang pagpapaalis niya sa bahay pamilya. Ang reaksyon ni Clara ay eksakto ang inaasahan ko. Una, Daniel. Impossible iyan. Walang kamera sa bahay namin. Pagkatapos, shock nang makita ang recordings. Paano? Paano ninyo nakuha ito? Pagkatapos, panic. Illegal ito. Hindi pwedeng i-record ang private conversations. At sa wakas, nang ma-realize niya ang laki ng ginawa niya, total emotional collapse. Ang ama ninyo, dagdag ng abogado, ay gusto ninyong malaman na ang mga recording na ito ay gagamitin para protektahan ang kanyang ari-arian mula sa anumang future claim. Gusto rin niyang maintindihan ninyo ang konsekwensya ng inyong aksyon. Hindi siya naghahanap ng legal revenge laban sa inyo. Si Clara ay bumagsak sa upuan niya sa opisina na umiiyak ng walang kontrol. Saan ang tatay ko? Kailangan kong makipag-usap sa kanya. Kailangan kong ipaliwanag. Ang ama ninyo ay hindi pa handa para makipag-ugnayan sa inyo sa ngayon. Sagot ng abogado ng matatag. Na-review niya ang kanyang legal at emotional options. Kung gusto ninyong makipag-ugnayan, pwede sa amin. Nang hapon na iyon, nakuha ko ang full report ng reaksyon ni Clara. Sinubukan niyang tawagan ako ng higit 50 beses. Pumunta siya sa bahay, sumigaw ng pangalan ko. Umiyak siya sa sidewalk ng maraming oras. Tinawagan niya ang lahat ng ospital sa lungsod na akala niya atake sa puso ako. Nag-report siya sa pulisya na missing person ako. Pero ang pinaka-revealing ay ang ginawa niya nang dumating si Gael para aliwin siya ng gabing iyon. Ni-record ng investigators ko ang lahat mula sa kotse na nakapark sa harap ng bahay. 50 milyong dolyar, sigaw ni Gael nang hindi makapaniwala. Clara, milyonaryo ang tatay mo at pinaalis mo siya sa bahay. Paano ka naging ganyan katanga? Ang sagot ni Clara ang nagkumbinsi sa akin na tama ang desisyon ko. Hindi ko alam na may pera pala ang matanda. Kumikilos siya na parang mahirap. Kumikilos na parang mahirap. Para kay Clara, ang problema ay hindi ang pagtrato sa akin ng masama. Ang problema ay ang pagtrato sa akin ng masama nang hindi alam na may pera ako. Ang pagsisisi niya ay hindi moral, puro ekonomiko. Nang gabing iyon, mula sa suite ko sa hotel, nagdesisyon ako final tungkol sa relasyon ko kay Clara. Walang madaling reconciliation, walang agarang pagpapatawad. Kung gusto niyang mabawi ang tatay niya, kailangan niyang patunayan na natutunan niya ang halaga ng respeto, hindi ng pera. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng revelation ay parang nasa mata ng bagyo. Nawalan ng kontrol si Clara at ang mga desperate attempts niyang makipag-ugnayan sa akin ay lalong naging agresibo at manipulative. Pero ang hindi niya alam ay bawat galaw niya ay na-record ng investigators ko at bawat tawag ay na-record ng legal team ko. Noong Biyernes umaga, dumating si Clara sa hotel kung saan ako nakatira. Nagbigay suhol siya sa isang staff sa reception para malaman ang kwarto ko at dumating sa pinto ko na kumakatok ng parang desperado. Tay, alam kong nandiyan ka. Buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako nagbukas. Sa halip, tinawagan ko ang hotel security at pinalabas siya. Pero hindi sumuko si Clara. Naghintay siya sa lobby ng 6 na oras na umiiyak. Nakikiusap sa kahit sinong makikinig na kailangan niyang makita ang tatay niya. May sakit ang tatay ko, sabi niya sa mga tao. Naguguluhan siya. Hindi niya alam ang ginagawa niya. May mga scammers na nag-advantage sa kanya. Scammers. Ganyan niya in-justify ang bagong realidad ko. Para sa kanya, imposible na tanggapin na ang matandang talunan niya ay legitimate na milyonaryo. Noong Sabado, inakyat niya ang kampanya niya ng pagpapahiya. Nagsimulang tumawag sa lahat ng dating kakilala ko sa barangay na may distorted version ng kwento. Ang tatay ko ay niloloko ng mga scammers, sabi niya. Pinaniwalaan siyang nagmana siya ng milyon-milyon at ngayon ay naka-hostage sa hotel. Binabrainwash siya para kamuhian ang sariling pamilya. Tinawagan ako ni Kumar Braulio ng hapon na iyon na nag-aalala. Jose, tinawagan ako ni Clara na umiiyak. Sabi niya may mga kriminal na nagloloko sa iyo. Ninanakawan ka ng pera. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipinaliwanag ko kay Braulio ang buong sitwasyon. Ipinakita ko pa sa kanya ang ilang clip ng recordings ni Elvira. Natigilan ang matandang kaibigan ko. Jose, alam ko na masama ang trato sa iyo ni Clara. Pero hindi ko akalain na ganito kalala. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsasalita noon. Hindi mo kailangang mag-sorry, Braulio, sagot ko. In-isolate ako ni Clara sa lahat ng kaibigan ko. Bahagi iyon ng plano niya.
Pero hindi na kontento si Clara sa mga kapitbahay. Noong linggo, dumating sa hotel ko ang 2 pulis na may reklamo ng kidnapping ng matanda. Pumunta si Clara sa istasyon at nag-file ng formal complaint na ako ay pinipigilan laban sa kalooban ko ng criminal organization. Emar Martinez, sabi ng isa sa officer, sabi ng anak ninyo, may senile dementia kayo at nalilito kayo dahil sa mga scammers na nagpapaniwala sa inyo na milyonaryo kayo. Ipinakita ko ang ID ko, bank documents, legal papers ng mana, at recordings kung saan pinlano ni Clara na palisin ako sa bahay. Natigilan ang mga pulis. Sir, paumanhin po sa abala. Malinaw na nasa tamang pag-iisip kayo at legitimate ang sitwasyon ninyo. Nang gabing iyon, nakatanggap si Clara ng legal summons dahil sa pag-file ng false complaint. Dinemandahan siya ng mga abogado ko sa defamation, kalumnya, at harassment. Pero ang pinakamasakit para sa kanya ay ang moment na na-realize niyang nawala na niya magpakailanman ang tatay na walang kondisyong nagmamahal sa kanya. Noong Lunes umaga, nakatanggap ako ng despaight letter mula kay Clara na sumira sa puso ko kahit sa lahat ng nangyari. Una itong beses sa loob ng mga buwan na tunay na parang nagsisisi ang mga salita niya. Mahal kong tatay, sabi sa sulat na nanginginig ang sulat kamay. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain, wala akong magawa kundi umiyak mula nang umalis ka. Alam kong nagkamit ako ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Alam kong trinato kita ng horrible. Hindi ko pinahahalagahan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Inahiya kita sa mga paraang hindi mapapatawad. Narealize ko na nawala ko ang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko dahil sa kasakiman, kahihiyan, sa pag-iisip na mas mataas ako sa iyo. Ngayon naiintindihan ko na ikaw palagi ang lalaking may pinakamalaking halaga sa buhay ko. May pera man o wala. Pakiusap, tay. Bigyan mo ako ng pagkakataon na humingi ng tawad mukha sa mukha. Pagkakataon na ipakita na pwede akong maging anak na karapat-dapat sa iyo. Hindi ko na alintana ang pera mo, tay. Ang gusto ko lang ay mabawi ang tatay ko. Nabagbag ako ng sulat, pero nag-alala rin. Tunay ba itong pagsisisi o desperasyon lang dahil nalaman niya ang yaman ko? Nagdesisyon akong subukan ang sincerity ni Clara sa paraang ihahayag ang tunay niyang intensyon. Pinapakiusap ko sa mga abogado ko na sabihin sa kanya na handa akong makita siya. Pero may kondisyon. Kailangan niyang pumirma ng legal document na nagre-renounce sa anumang claim sa mana ko. Kung talagang nagsisisi siya para sa emosyonal na dahilan at hindi ekonomiko, walang problema sa kanya na pumirma. Ang reaksyon ni Clara ay revealing. Una, agad niyang tinanggap na nagbigay sa akin ng pag-asa. Pero kinabukasan, nakumbinsi siya ni Gael na ito ay bitag. Clara, hindi ka pwedeng pumirma niyan. Sabi ni Gael sa usapan na nirecord ng investigators ko. Dapat sa iyo ang perang iyon, BY right. Ikaw lang ang tanging anak niya. Pero Gael, gusto ko lang mabawi ang tatay ko. Sagot ni Clara na umiiyak. Clara, huwag kang inosente, sabi ni Gael. Matanda na ang tatay mo, malapit nang mamatay. Sa'yo pa rin ang pera eventually. Pero kung kipirmahan mo iyan, mawawala ang 50 milyong dolyar magpakailanman. Ang usapan na iyon ay sumira sa akin. Halos mapili na ni Clara ang relasyon namin kaysa sa pera. Pero namanipulete siya ni Gael na isipin lang ang mana. Noong Miyerkules, dumating si Clara sa opisina ng mga abogado ko para sa scheduled meeting. Pero tumanggi siyang pumirma sa document. Hindi ko pwedeng pirmahan ito, sabi niya nang nanginginig. Hindi dahil sa pera. Pero paano kung mamatay ang tatay ko at wala akong matira? Paano kung iwan niya ako nang walang mana dahil sa galit? Doon ang katotohanan. Hindi kayang isugal ni Clara na mawala ang mana. Kahit na nangangahulugan iyon na mawala ang relasyon namin. Para sa kanya, 50 milyong dolyar ay mas mahalaga kaysa sa pagmamahal ng tatay niya. Nang hapon na iyon, tumawag ang doktor ko na nagpabago sa lahat. Ang recent medical tests ko ay nagpakita ng ilang irregularities sa puso ko. Emar Martinez, wala pang malala ngayon, pero sa edad ninyo, maaring maging komplikado ito bigla. Kailangan ninyong bumalik para sa karagdagang tests. Bigla kong na-realize na tama si Gael sa isang bagay. Matanda na ako at hindi ako mabubuhay magpakailanman. Kay Clara ang mana ko eventually. Pero sulit ba na iwanan ang pera sa taong tanging pinahahalagahan ako nang malaman niyang mayroon ako? Nang gabing iyon, mag-isa sa suite ko sa hotel. Nagdesisyon ako na magbabago ng lahat para kay Clara at sa akin. Pero bago i-implement, kailangan ko ng huling test ng tunay na intensyon ng anak ko. Nagdesisyon ako na oras na para ilabas ang final card ko. Pero sa paraang hindi inaasahan ni Clara. Oras na malaman kung may natira pa ba sa batang minsang nagmamahal sa akin, o patay na iyon ng tuluyan noong desisyunan niyang sagabal ang tatay niya sa buhay niya. Kinabukasan ay magsisimula ang final phase ng masakit na kwentong ito.
Face na magdedesisyon, hindi lang sa future ng yaman ko, kundi sa future ng relasyon ko sa tanging pamilya na natira sa akin sa mundo. Msika, noong Huwebes umaga, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Hindi ko sasagutin ang mga pagpapahiya ni Clara ng sigawan o insulto. Sasagutin ko ito ng may hustisya, klase, at katotohanan. Dumating ang oras para ipakita sa anak ko na may konsekwensya ang mga aksyon at hindi mabibili ang respeto ng huling minutong luha. Naghira ko ng pinakamahusay na abogada sa lungsod, si Ate Virginia Hernandez, 60 anyos na kilala sa pagiging matapang pero patas. Nang ipakita ko sa kanya ang lahat ng recordings ni Elvira at ipaliwanag ang buong sitwasyon, napuno ng galit ang mata niya. Mr. Martinez, ang ginawa ng anak ninyo ay systematic emotional abuse at financial manipulation. May sapat na ebidensya para mag-proceed sa civil at criminal. Ate, hindi ko gustong sirain si Clara, paliwanag ko. Gusto ko lang matuto siya sa halaga ng respeto at maintindihan ang konsekwensya ng ginawa niya. Naiintindihan ko po, Mr. Martinez, pero kailangan ninyo ring protektahan ang sarili ninyo legally. Sinubukan na ng anak ninyo na ideklara kayong incompetent mentally para ma-access ang yaman ninyo. Hindi natin pwedeng hayaang maulit iyon. Noong Biyernes, nag-file si Ate Virginia ng formal case laban kay Clara para sa emotional abuse, defamation, at attempted fraudulent dispossession. Nag-request din ng temporary restraining order na nagbabawal kay Clara na lumapit ng mas mababa sa 500 metro sa akin o sa properties ko. Pero ang pinakamahalaga ay ang hearing na ischedule para sa Lunes. Kailangang humarap si Clara sa hukom at pakinggan ang lahat ng recordings ni Elvira sa harap ng buong korte. Kailangang harapin niya publiko ang bawat malupit na salita, bawat malisyosong plano, bawat moment na pinlano niya ang pagpapaalis ko. Ang weekend ay tense. Sinubukan ni Clara na makipag-ugnayan sa akin sa iba't ibang tao, pero malinaw ang mga abogado ko. Anumang indirect communication ay ituturing na violation ng restraining order. Noong Lunes umaga, puno ang courtroom. Dumating si Clara kasama ang public attorney na malinaw na hindi naiintindihan ang laki ng kaso. Mukha siyang pagod, payat, at namamaga ang mata sa kakaiyak. Sa isang moment, naawa ako sa kanya, pero naalala ko ang lahat ng pagpapahiya at tumigas ang puso ko. Ms. Clara Martinez, sabi ng hukom ng Solemn, ikaw ay inakusahan ng systematic emotional abuse laban sa iyong ama na si Jose Martinez, pati na rin attempted financial manipulation at defamation. Paano ka sumasagot? Tumingin si Clara sa direksyon ko na nakaupo kasama ang mga abogado ko. Nagdagpo ang mata namin sa unang pagkakataon mula nang bumaba ako sa limusin. At nakita ko sa mata niya ang halo ng pagsisisi, takot, at despeete na pakiusa. Hindi guilty, Your Honor. Bulong niya nang nanginginig ang boses. Sige, sagot ng hukom. Magpapatuloy tayo sa presentation ng ebidensya. Sa susunod na 3 oras, narinig ng buong korte ang recordings ni Elvira. Bawat usapan kung saan tinawag akong pasanin ni Clara. Bawat plano para palisin ako sa bahay. Bawat mapanlait na komento tungkol sa edad at ekonomiya ko. Umiling ang mga miyembro ng jury sa disgust at may mga nanonood na bumulong sa galit. Ang pinakamasahol ay nang i-play ang recording kung saan sinabi ni Clara na dapat sana patay na ako para hindi na maging abala. Sa moment na iyon, bumagsak si Clara na umiyak at sumigaw. Hindi ko sinasadya iyon. Galit lang ako. Mahal ko ang tatay ko. Order sa korte. Sigaw ng hukom na binabagok ang martilyo. Ms. Martinez, magkakaroon ka ng pagkakataon magsalita kapag turn mo na. Pagkatapos ng recordings, ipinakita ni Ate Virginia ang documentary evidence ng lahat ng attempts ni Clara na ideklara akong incompetent mentally. Kasama ang mga tawag sa mga retirement homes kung saan tinanong niya ang pinakamurang lugar para itago ako. Sa wakas dumating ang moment na magsalita si Clara sa defense niya. Tumayo siya ng nanginginig at naglakad patungo sa witness stand. Ang unang salita niya ay diretso sa akin. Tatay, sabi niya ng mahina ang boses. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang tawad mo. Alam kong ang mga sinabi at ginawa ko ay hindi mapapatawad. Pero gusto kong malaman mo na tunay akong nagsisisi. Hindi dahil sa pera, kundi dahil na-realize ko na nawala ko ang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Sa loob ng mga buwan, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na tama ang ginagawa ko. Na may karapatan ako sa buhay ko nang walang pasanin. Pero ngayon naiintindihan ko na hindi ka kailanman pasanin. Ikaw ang tatay ko, ang lalaking nagtrabaho sa buong buhay para ibigay sa akin ang lahat ng kailangan ko at binayaran kita ng panghihiya at paghama. Tumulo ang luha sa mukha niya habang nagpapatuloy. Naiintindihan ko kung hindi mo na ako mapapatawad.
Naiintindihan ko kung gusto mong mawala ako sa buhay mo magpakailanman. Gusto ko lang malaman mo na gagastusin ko ang natitirang buhay ko sa pagsisisi na nawala ko ang pagkakataon na maging anak na karapat-dapat sa iyo. Tahimik ang buong korte. Kahit ang hukom ay mukhang nabagbag sa mga salita ni Clara. Pero alam ko na kailangan higit pa sa salita. Kailangan ng aksyon na magpapatunay na tunay ang pagsisisi niya. Your Honor, sabi ko nang tumayo mula sa upuan ko. Humihiling po ako ng pahintulot na magsalita sa korte. Pinahihintulutan, Mr. Martinez. Lumapit ako sa stand at tumingin diretso kay Clara bago magsalita. Sa loob ng 71 taon, naging lalaki ako ng dangal. Nagtrabaho ako ng tapat, trinato ang pamilya ko ng may pagmamahal at respeto, at hindi kailanman humingi ng higit sa nararapat sa akin. Ang tanging lagi kong hiniling sa anak ko ay makita ako bilang lalaking may halaga. Clara, sa loob ng mga buwan, trinato mo ako na basura. Pinahiya mo ako sa sarili kong bahay at pinlano mo na itaboy ako sa kalye. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang pagpapahiya, kundi ang pagkaunawa na para sa iyo. May halaga lang ako kung may pera ako. Ngayon may pagkakataon ka na patunayan kung talagang natutunan mo ang halaga ng respeto. Kung tunay ang pagsisisi mo, tatanggapin mo ang konsekwensya ng aksyon mo. Pipirmahan mo ang agreement kung saan tinatalikuran mo ang anumang claim sa mana ko at magtatrabaho ka para mabawi ang tawad ko sa pamamagitan ng aksyon, hindi salita. Tumango ng desperate si Clara. Tay, pipirmahan ko ang anumang kailangan. Gusto ko lang ng pagkakataon na ipakita na pwede akong maging mas mabuti. Binigkas ng hukom ang verdict. Guilty si Clara sa emotional abuse at defamation. Pero dahil sa full confession at apparent na pagsisisi, ang sentensya ay conditional. Magbabayad siya ng multa, mag-service ng community service sa home for the aged sa loob ng 6 na buwan, at susundin ang agreement ng renunciation sa mana. Pagkatapos ng hearing, lumapit si Clara sa akin nang nanginginig ang hakbang. Tay, may pag-asa pa ba na mapatawad mo ako balang araw? Tiningnan ko siya sa mata at nakita ko sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan ang kidlat ng batang dating siyang ipinagmamalaki ko. Clara, ang tawad ay hindi hiniling, ito ay pinaglalaban. Kung talagang gusto mong maging anak ko ulit, ipakita mo sa akin sa mga aksyon mo sa mga susunod na buwan. Ipapakita ko sa iyo na pwede akong magbago. Tay, isinusumpa ko na ibabalik ko ang respeto mo. Habang lumalabas ako ng korte, naramdaman ko sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na nabawi ko ang dangal ko. Hindi ko napanalunan ang laban na ito sa sigawan o panghihiganti. Napanalunan ko ito sa hustisya, katotohanan, at klase na dapat ipakita ng lalaking may edad at karanasan ko. May pagkakataon si Clara na mag-redeem, pero sa pagkakataong ito, sa ilalim ng aking terms, hindi sa kanya. At kung talagang natutunan niya ang leksyon, baka balang araw ay maging pamilya ulit kami. Pero yon ay nakadepende ng buo sa kanya. 6 na buwan pagkatapos ng hearing sa korte, nagbago ng tuluyan ang buhay ko, hindi lang dahil sa pera, kundi sa mas mahalagang bagay. Nabawi ko ang dangal ko at lugar ko sa mundo. Pero ang pinakamahalaga, natutunan ko ang fundamental lesson tungkol sa tunay na halaga ng relasyong pamilya. Gamit ang bahagi ng mana ni Elvira, bumili ako ng magandang bahay sa labas ng lungsod na may malaking hardin kung saan naglagay ako ng maliit na pagawaan para ayusin ang mga kotse bilang hobby. Hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil ang pagtatrabaho gamit ang kamay ang nagbigay sa akin ng layunin sa buong buhay ko. Ang bahay ay may magandang view ng bundok at sapat na espasyo para tanggapin ang mga taong talagang mahalaga sa akin. Si Kumar Braulio ay naging pinakamalapit kong kapitbahay pagkatapos kong bilhan siya ng bahay sa tabi, para hindi na siya magbayad ng upa magpakailanman. Jose, sabi niya noong araw na lumipat siya, hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ikaw ang milyonaryo ng barangay. Pero natutuwa ako na hindi ka nagbago. Pareho ka pa ring matiyagang at mapagpakumbabang lalaki. Nag-establish din ako ng foundation sa memorya ni na Mercedes at Elvira para tulungan ang mga matatanda na nakararanas ng abuse mula sa pamilya. Bawat buwan, tinutulungan ng foundation ang mga iniwan o minaltrato ng sariling pamilya na nagbibigay ng disenteng tirahan, medical care, at higit sa lahat respeto at kasama. Pero ang pinakamahalagang parte ng 6 na buwan na iyon ay ang pag-obserba sa transformation ni Clara. Sa una, akala ko ang mandatory work niya sa home for the aged ay formality lang para sundin ang sentensya ng hukom. Pero may extraordinary na nangyari sa unang mga linggo. Tinawagan ako ni Clara nang umiyak isang Martes hapon. Tay, ngayon ay nakilala ko ang isang lolo na 80 anyos na hindi binisita ng pamilya sa loob ng 3 taon. Sa parehong lungsod lang nakatira ang mga anak niya. Pero hindi sila pumupunta. At ako,
Nakita ko ang sarili ko sa kanila. Bawat linggo, ikinukwento ni Clara ang mga matatanda na nakikilala niya sa home. Si Mang Ezekiel, na naging guro sa buong buhay at ngayon ay walang nakakaalala sa mga kwento niya. Si Aling Amalia, na nagpalaki ng 6 na anak at ngayon ay nag-iisa dahil abala ang lahat para bisitahin siya. Bawat kwento ay salamin na nagpapakita kay Clara kung ano ang muntik niyang gawin sa akin. Tay, sabi niya sa isa sa weekly phone calls namin. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit sobrang lungkot mo sa bahay. Hindi dahil matanda o walang kwenta ka, kundi dahil pakiramdam mo invisible ka. Tulad ng mga lolo at lola rito na may maraming maibibigay, pero walang nakikinig. Pagkatapos ng 3 buwan sa home, nagdesisyon si Clara na nagulat sa akin. Nag-resign siya sa corporate job at nag-enroll sa courses para maging social worker specialized sa care ng matatanda. Tay, gusto kong i-dedicate ang buhay ko para siguraduhin na walang matanda ang dadaan sa pinagdaanan mo dahil sa akin. Paliwanag niya nang unang bumisita siya sa akin mula sa hearing. Gusto kong gamitin ang natitirang buhay ko para parangalan ang leksyon na itinuro mo sa akin. Nakita ko si Clara na nagtatrabaho kasama ang mga matatanda. Nakikinig sa kwento nila. Trinato sila ng may dangal na nararapat sa kanila. At napuno ako ng pagmamalaki na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito ang anak na aking pinalaki. Ang nakatago sa ilalim ng mga taon ng ambisyon at social shame. Si Gael, syempre, hindi nakayanan ang pagbabago ni Clara. Iniwan niya ito nang ma-realize na tuluyan ng tinanggihan ni Clara ang anumang claim sa mana ko at binago ang lucrative career para sa vocation of service. Hindi ako magpapakasal sa tagapag-alaga ng matatanda. Sabi niya nang may panghihiya bago tuluyang nawala sa buhay ni Clara. Tay, sabi ni Clara noong araw na umalis si Gael. Salamat sa pagtulong mo na mapalaya ako sa taong nakikita lang ako bilang paraan para makakuha ng pera. Ngayon naiintindihan ko kung paano mo naramdaman ng tingnan kita bilang pasanin lang. 5 buwan pagkatapos ng hearing, humingi ng permiso si Clara na makipag-dinner sa bagong bahay ko. Nagluto siya ng adobo manok, eksakto tulad ng ginagawa ni Mercedes. Naghapunan kami sa bagong dining room na may view sa hardin kung saan nagtanim ako ng paboritong bulaklak ni nanay niya. Tay, sabi niya pagkatapos ng hapunan, alam kong wala akong karapatang humingi nito, pero sa tingin mo ba balang araw ay mapapatawad mo ako ng tuluyan? Tiningnan ko siya sa mata at nakita ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ang tunay na Clara. Ang batang lumaki para maging babaeng naiintindihan na ang halaga ng respeto at dangal ng tao. Clara, sagot ko habang hinahawakan ang kamay niya. Ang tawad ay hindi ibinibigay ng isang beses. Ito ay itinatayo araw-araw sa pamamagitan ng consistent na aksyon na nagpapatunay na natutunan mo ang leksyon. Sa mga buwan na ito, ipinakita mo na naiintindihan mo ang mali mo at higit sa lahat, ipinakita mo na handa kang magbago. Ibig sabihin ba noon ay pinatawad mo na ako? Tanong niya nang may luha sa mata. Ibig sabihin ba noon ay ipinagmamalaki ko ang babaeng pinagiging mo? Sagot ko. At ibig sabihin ay gusto kong maging parte ka ulit ng buhay ko. Pero sa pagkakataong ito bilang pantay na nagrerespeto sa isa't isa. Nang gabing iyon, natulog si Clara sa guest room ng bagong bahay ko sa unang pagkakataon mula nang umalis ako. Kinabukasan, nag-almusal kaming magkasama sa hardin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang usapan namin ay hindi puno ng tensyon o sama ng loob, kundi ng mutual respect at tunay na pagmamahal. Ngayon, 1 taon pagkatapos ng lahat, bumibisita si Clara sa akin tuwing weekend. Nagtatrabaho kami ng magkasama sa hardin, nagluluto ng mga recipe ni Mercedes, at nag-usap tungkol sa trabaho niya sa mga matatanda. Hindi na siya humingi ng pera, hindi na nagpahiwatig na may karapatan siya sa mana ko, at hindi na niya ako pinaramdam na pasanin. Ilang linggo na ang nakaraan, dinala niya sa akin ang isa sa mga pasyente niya sa Home for the Aged, isang 85 anyos na wala ng pamilya. Tay, sabi niya, gusto kong ipakilala mo si Aling Virginia. Pinaalala niya ako kay Lola Elvira. Nagpalipas kami ng magandang hapon na 3. Nagkukwentuhan at tumatawa. Sa dulo ng araw, sinabi sa akin ni Aling Virginia, Mr. Jose, may extraordinary kang anak. Halata na mabuti ang pagkakapalaki mo sa kanya. Sagot ko habang tinitingnan si Clara ng may pagmamalaki. Sa wakas naging babae siya na alam kong kaya niyang maging. Hindi lahat ng araw ay perpekto. Kami ni Clara ay patuloy na natututo na muling itayo ang relasyon namin sa bagong pundasyon. Pero ang pagkakaiba ngayon ay pareho kaming naiintindihan na ang respeto ay hindi mabibili, hindi mapipigilan, at tiyak na hindi nakadepende sa gaano karaming pera ang nasa bangko mo. Sa huli, hindi ko naman talaga hinangad ang pera para sa pera mismo. Ang lagi kong hinangad ay makita ako bilang lalaking may halaga,
Bilang taong ang buhay at karanasan ay nararapat sa respeto. Ang mana ni Elvira ay nagbalik sa akin ng dangal ko. Pero ang talagang nagbalik sa akin ng kaligayahan ay ang pagbawi sa anak ko. At ngayon, sa tuwing nakikita ko si Clara na trinato ang mga matatanda sa trabaho niya ng may parehong pagmamahal at respeto na nararapat sa akin, alam ko na natutunan ang leksyon hindi lang niya, kundi magiging multiplis pa ito sa bawat buhay na kanyang tatanglawan. Iyan ang tunay na legacy na gusto kong iwan. Na ang respeto at dangal ng tao ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo.